this man you're mindful of, that even though his soul was lost, for him you bore the only cross that could restore. You saw my past and knew my shame, yet still you chose to love the same. This is the gift you freely gave, immeasurable grace. And this is why we sing your praise, lift high your precious holy name. Oh Jesus Christ, the Son of God, because of your love our debt is paid. You saw my past and knew my shame, yet still you chose to love the same. This is the gift you freely gave, immeasurable grace, immeasurable grace. And this is why we sing your praise, lift high your precious holy name. Oh Jesus Christ, the Son of God, because of your love our debt is paid. And this is why we sing your praise, lift high your precious holy name. Oh Jesus Christ, the Son of God, because of your love our debt is paid. When I see you face to face, there at the end of all my days, Jesus, in you I will remain, my dwelling place. You're my dwelling place. In you I'll remain. 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 In you
Mapagpalang umaga po mga kapatid sa bawat isa po sa inyo. Sa umaga pong ito, purihin po ang Diyos sapagkat muli po tayong makasasamba sa ating pong Diyos na may kalayaan. Bagamat tayo po ay magkakalayo pa rin, pero sa presensya po ng Diyos, tayo po ay nagkakaisa, na tayo po ay pupuri, tayo po ay sasamba sa ating pong Diyos sa araw na ito. Sa ating pong panimula po mga kapatid, samahan niyo po ako dito po sa awit siyam, talatang 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahayag ko. Dahil sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Sa umaga pong ito mga kapatid, purihin po natin ang ating pong Diyos. At siya po ay patuloy na parangalan po natin. Tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa umaga pong ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Na kami po o Diyos ay makasasamba sa iyo, mananahan sa iyo pong presensya, Panginoon. Kaya naman o Diyos, kami po o God ay nag-aalay sa iyo ng aming pong papuri. Kinikilala rin po namin o Diyos ang iyo pong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pong kabanalan. Kaya naman o Diyos, sa umaga pong ito, nagpapakumbaba rin po kami sa iyong pong harapan at tinihiling po namin o Diyos na kung kami man po o Diyos ay nagkulang, kami po o Diyos ay nagkamali, nakagawa o Diyos ng mga bagay na hindi po nakalugod sa iyo, Panginoon. Kami po o Diyos ay iyong pong kahabagan, kami po o Diyos ay iyong pong patawarin at linisin niyo po kami, Panginoon, upang sa iyong pong harapan kami po o Diyos ay maging marapat at ikaw o Diyos ay maranasan po namin sa amin pong mga buhay o Diyos. Tunay nga po Panginoon, sa iyo po namin ikinukumit ang bawat bahagi ng aming pong pagsamba ngayong umaga. Nawa nga po o Diyos, katulad po ng aming pong binasa Panginoong Diyos sa iyong salita. Nawa po Panginoong Diyos, ikaw nga po ay tunay po naming mapapurihan. Patuloy po naming madakila o Diyos ang iyong pangalan o God sapagkat ito o Diyos ang nararapat po o God. Lord, tira nga po o Diyos, i-bless niyo po ang bawat anak mo na itatayo mo po sa aming pong harapan at nawa po o Diyos, pagpalain niyo rin po ang bawat kapatiran, ang bawat kasama po namin sa pagsamba pong ito at nawa po o Diyos, katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin ayon po sa pangangailangan ng bawat isa o Diyos. Tunay nga po Panginoon, sa aming pong pagpupuri, pagsamba, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, pagharian niyo po kami, at nawa nga po o Diyos sa umaga pong ito, isang pusong sumasamba, isang puso na nagpupuri, isang puso na nagpaparangal sa iyo ang masumpungan mo sa bawat isa po sa amin. Purihin ka o Diyos, sambahin ka. Ito o Diyos ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen at amen. God is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh,
will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' God is fighting for us, pushing back the dark, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out.
days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Whoa, whoa. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hey! All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Nawa po, patuloy po nating maranasan ang Diyos sa umaga pong ito. Sa ating pong pagsamba sa ating pong Diyos. Sa umaga pong ito, muli po tayong magbubulay-bulay ng salita po ng Diyos at ating pong pinag-aaralan ay yung pagkakaroon
ng isang mas mabuting buhay sa taong ito o sa mga darating pang mga taon. Tuwing pong darating po yung bagong taon, ito naman po talaga yung nasa isipan ng bawat tao marahil na ang ninanais po ay talagang magkaroon ng mas magandang buhay. Subalit ang pagkakaroon po ng isang magandang buhay ay nakadepende po doon po sa choices po natin, doon sa pagpili po natin or doon sa landas na ating pong lalakaran. Kaya po napakahalaga po talaga ng ating pong mga choices, ng ating pong desisyon sa ating pong mga buhay. So tayo po ay binigyan ng Diyos ng free will para mamili. Subalit sa bawat desisyon na ating pong ginagawa, mga kapatid, lagi po itong may kaakibat na consequence. Pwedeng ang consequence ay mapabuti tayo at pwede rin naman po, mga kapatid, na ang maging dulo ng ating pong desisyon ay hindi po makakabuti sa bawat isa po sa atin. Subalit kung ang magiging decision po natin o yung choices po natin ay tama at mabuti, ito po yung mag-aakay po sa atin patungo po doon sa isang buhay na masasabi po natin na mas mabuti. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga po ng ating pong choices. Kaya naman po sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, na kinakailangan tayo pong mga mananampalataya sa pagdesisyon po natin, dapat maging matalino po tayo. Kasi sa mga decision making po natin, mga kapatid, talagang dalawa lang naman ang patutunguhan po niyan mapabuti tayo o mapasama po tayo. Kaya po sabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 5 verse 15, "So be careful how you live, don't live like fools, but like those who are wise." Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So dito po makikita po natin talagang tinuturo po ng banal na kasulatan na tayong mga mananampalataya, kinakailangan po maging matalino po tayo sa pamumuhay po natin. At doon po sa pamumuhay po natin, mga kapatid, kasama po doon yung pagpili po natin ng mga daan na ating pong lalakaran. Ang sabi naman po ng Ecclesiastes chapter 10 verse 2, "A wise person chooses the right road, a fool takes the wrong one." Sabi po sa Tagalog, ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. A wise person chooses the right road, a fool takes the wrong one. Di ba? Kapag ikaw ay matalino, talagang ang pipiliin mo ay yung daan na tama. Yung daan na ang dulo ay yung ikabubuti po ng bawat isa po sa atin. Kaya po, mga kapatid, kung gusto po natin talagang magkaroon ng isang magandang buhay, kinakailangan po na pumili po tayo. O magdesisyon po tayo na mayroon pong katalinuhan. Kaya po, mga kapatid, nakadepende po talaga sa atin. Yung magandang buhay, nandyan lang po yan pwede talagang maranasan po ng bawat isa po sa atin. In the first place, yan naman po talaga yung kalooban ng Diyos para sa buhay po natin. Ang kinakailangan lang po talaga, mga kapatid, ay piliin po natin kung ano po yung mabuti. Siyempre po, mga kapatid, kapag sinabi po natin, ano ba yung mabuti? So, siyempre, pupunta po tayo dito sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos, lahat po ng sinasabi po rito ay para po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Kaya po doon po sa pag-aaral po natin nung nakaraan, mga kapatid, doon po sa buhay po ni Joshua, nung tawagin po siya, di ba sabi po ng Lord sa kanya, huwag mong kaliligtaan, na basahin ang nakasulat sa kautusan upang sa ganon, ito ay iyong maipamuhay. Sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Kaya po, mga kapatid, makikita po natin talaga, mga kapatid, na napakahalaga talaga ng salita ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So, nabanggit na po natin si Joshua. Di ho ba, nung nadala niya na po ito doon sa promised land, yung mga Israelita,
Na-conquer na po nila yung promised land. Ano ho, di ho ba, dumating po yung punto na sabi po ni Joshua, ano ho, doon po sa kanya pong mga kababayan, ano ho, sino ang inyong paglilingkuran? Ano ho, yung bang Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno o yung Diyos-Diyosan ng mga Amorites? Ano ho, pero ano po ang sabi po ni Joshua? As for me and my household, we will serve the Lord. As for me and my household, we will serve the Lord. So makikita po natin doon, mga kapatid, na napakatalino po ng naging desisyon ng pagpili po ni Joshua. Ano ho? Sapagkat ang pinili niya na paglilingkuran ay walang iba kundi ang Diyos ng Israel. Kaya naman po, makikita po natin sa buhay po ni Joshua, talaga naman pong nagkaroon po siya ng isang maganda at mabuting buhay. Ano ho? Siyempre, kasama na po yung kanya pong pamilya. Ano ho? So sa umaga pong ito, mga kapatid, nais ko pong dalhin po sa inyo ang ganitong panukala. Ano ho? Na ang paglilingkod sa Diyos ay magdadala po sa atin sa isang uri ng buhay na kung saan higit na mabuti para po sa bawat isa po sa atin. Ano ho? So, ang paglilingkod sa Diyos ay isang paraan upang sa ganon, sa buhay po natin, talaga magkaroon po tayo ng isang buhay na masasabi po nating mabuti. Bakit po? Sapagkat ang pinaglilingkuran po natin ay walang iba kundi ang atin pong Diyos. Ano po? Walang iba kundi ang atin pong Diyos. Kaya naman po, mga kapatid, sa umaga pong ito, kung nais po natin na magkaroon ng isang mabuti at magandang buhay, piliin po natin ang maglingkod sa atin pong Diyos. Ano ho? At sa umaga pong ito, mga kapatid, tingnan po natin yung karakteristik na nais po ng Diyos na makita sa isang lingkod niya na naglilingkod sa Kanya. Ano ho? So, kapag tayo po, mga kapatid, ay mag-a-apply sa isang company na nais po nating pagtrabahuhan o pasukan, ano ho, kinakailangan po, mga kapatid, ma-meet natin yung kanila pong mga requirements. Ano ho? Di ho ba? Halimbawa po, mga kapatid, ang position po na bakante sa isang company, mga kapatid, ay manager o supervisor. Ano ho? Kadalasan po, mga kapatid, ang requirements na hinihingi po nila, kinakailangan degree holder or at least college graduates. Ano ho? With experience at least 2 or 3 years sa pangangasiwa. Ano ho? So, makikita po natin doon, ano ho, mga kapatid, na ang requirements po medyo mataas. Ano ho? Kasi nga po, hindi ho basta-basta makakapasok ang sinuman. So, kinakailangan nakagraduate ka. Ano ho? Ayon dun sa kurso na kailangan po nila. Siyempre, kinakailangan din, meron pong mga requirements na kinakailangan talagang mahusay ka pagdating po sa English. Ano ho? Kasi, di ho ba, ano ho yan pakikipag-usap po yan. Ano ho? Lalo na kung ang pangungunahan mo ay talagang isang malaking company at meron pong malaking koneksyon. Ano ho? So, kinakailangan din po yung pleasing personality. Ano ho? And then, siyempre po, kasama po dyan yung age. Meron po talagang age na hinahanap. Ano ho? Minsan po ay 22 hanggang 35 years old. Ano ho? Yung hinahanap po nila. Kaya po, mga kapatid, kung ang resume mo hindi sakto, ano ho, doon sa requirements na hinihingi, ano ho, hindi ka matatanggap. Hindi ka mapapasok. Ang maririnig mo na lang doon sa secretary, tatawagan na lamang po namin kayo. Ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, ano ho, hindi ka nila matatanggap. Ano ho, sapagkat kulang ka ng requirements. Ano ho, so ganun po yung makikita po natin, mga kapatid, sa mga company, kung nais mong magtrabaho, kinakailangan ma-meet mo yung kanilang requirements. Ano ho? Subalit, salamat po sa Diyos sapagkat sa paglilingkod po natin sa ating pong Diyos, ano ho, wala pong ganoong requirements.
Hindi ho kinakailangan para ikaw ay makapaglingkod sa Diyos, kinakailangan college graduate ka. Kinakailangan meron kang experience. Kinakailangan meron kang pleasing personality. Kinakailangan ganito yung age mo. Ano ho? Kaya po, salamat sa Diyos sapagkat bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay meron po tayong opportunity na makapag-serve sa ating pong Diyos. Ano ho? Meron po tayong opportunity para ang ating pong Diyos, ano ho, ay mapaglingkuran po natin sa iba't ibang kaparaanan ayon po doon sa kalooban ng ating pong Diyos. Ano ho? Ang hinahanap lang po sa atin ng Diyos ay yung puso ng bawat isa po sa atin. Yun lang po talaga ang tinitingnan po ng Diyos. Ano ho? Kaya nga po, di ho ba, nung si Samuel po, inutusan po ng Diyos para i-anoint yung kapalit po ni Saul. Ano ho? Sapagkat si Saul po ay hindi po sumunod sa ating pong Diyos, kaya nagalit po ang Diyos sa kanya at siya po ay pinalitan. Ano ho? Kaya nagpunta po siya doon po sa sambahayan ni Jesse at sapagkat doon po itinuro ng Panginoon na andun po yung kanya pong ipapalit. Di ho ba? Nung makita niya po yung mga anak ni Jesse, ano ho? Sabi po ni Samuel doon po sa mga nauna, ito na siguro marahil yung pinili ng Diyos. Pero sabi po ng Diyos, hindi. Ano ho? Kay Samuel, ang sabi niya po, dahil matipuno, mukhang malakas, ano ho? Tapos po ay makisig, ano ho? Sabi niya po, marahil ito na. Pero sabi po ng Diyos, hindi. Hindi siya tumitingin. Ano ho? Ang Diyos hindi po siya tumitingin doon sa panlabas na appearance, kundi doon sa puso ng isang tao. Kaya po doon sa mga naunang inihirap po sa kanya, wala po doon yung pinili ng Diyos. Yun ho pala mga kapatid, ang pinili po ng Diyos ay yung bunso, si David. Sapagkat nakita po ng Diyos yung puso ni David na handang sumunod sa atin pong Diyos. Ano po? Kaya po mga kapatid, makikita po natin dito na ang requirements po ng Diyos ay yung puso. Ano ho? Nang maglilingkod po sa Kanya. Lahat naman po tayo, meron pong puso. Kaya lang po mga kapatid, anong klaseng puso ba meron po tayo? Ano ho? Tayo po ay maglilingkod sa Lord. Ano ho bang klaseng puso yung dapat na taglayin ng bawat isa po sa atin? At ito pong mga karakteristik na ito mga kapatid, na ating pong titingnan dito po sa ating pong pag-aaralan, ano ho, pwede naman po itong lumitaw sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano ho, ang kinakailangan lang po talaga mga kapatid, yung puso po natin talaga handa pong maglingkod sa ating pong Panginoon. Ano ho? So, ang sabi po dito sa 1 Samuel chapter 2, verse 18, ano ho, at verse 21b, ano ho, sabi, "But Samuel, though he was only a boy, served the Lord. He wore a linen garment like that of a priest." Nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel na nooy nakasuot ng ephod. Pansinin niyo po mga kapatid, ang sabi po rito, "But Samuel, though he was only a boy." Ano ho? Ibig sabihin, siya po ay bata pa. Ano ho? Siya po ay maliit pa po. Ano ho? Ibig sabihin po, wala pa po doon sa hustong bulang. Ano po? But ang sabi, "Serve the Lord, he wore a linen garment like that of a priest." So kahit siya po ay bata pa, siya po ay naglilingkod na sa ating pong Diyos. Ang sabi naman po doon sa verse 21 ng chapter 2, "Meanwhile, Samuel grew up in the presence of the Lord." Samantala, lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. Ano ho? So makikita po natin dito mga kapatid na si Samuel po, ano ho, bata pa lang po siya, naglilingkod na po siya sa ating pong Diyos. So sino po ba si Samuel? Ano ho? Si Samuel po mga kapatid, siya po yung anak ni Hana na pinag-aralan po natin noong nakaraan. Di ho ba? Sabi nga po natin, si Hana po, siya po ay walang anak. Ano? Sapagkat siya po ay baog. Pero siya po ay nagtiwala sa ating pong Diyos at sa kanya pong pagtitiwala, siya naman po ay tinugon ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, Yahweh, kung ako'y inyong kahabagan at bibigyan ninyo ako ng isang anak na lalaki, siya ay aking itatalaga sa inyo.
siya ay maglilingkod sa inyo habang buhay at hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Ano ho? So, si Samuel po, siya po ay anak ni Ana at siya po ay ipinangako po. Ano ho? Ipinangako po ng kanyang ina na maglilingkod sa ating pong Diyos. Kaya naman, makikita po natin, mga kapatid, na after po, na si Samuel po ay tumungtong doon sa gulang na kung saan ay pwede na po siyang iwanan doon po sa templo, siya po ay iniwanan po doon ng kanya pong mga magulang at si Samuel po ay naglingkod na po sa atin pong Diyos. Ano ho? Bata pa lang po siya, naglingkod na po siya sa ating pong Diyos. So may kita po natin mga kapatid na yung kanya pong paglilingkod, ito po yung nagdala po sa kanya sa mas magandang katayuan sa kanya pong buhay. Bakit po? Sapagkat si Samuel po, siya po yung judge ng Israel, siya po yung propeta ng Diyos, para po sa mga Israelita, at siya rin po yung nagtatalaga ng hari ng Israel. So makikita po natin mga kapatid, yung mga pribilehiyo, yung mga opportunity na ibinigay po sa kanya ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, para na rin sinasabi po natin mga kapatid na ito yung magandang buhay. Na nais natin na maranasan sa ating pong mga buhay. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay tunay nga po mga kapatid na isang laking pribilehiyo para sa bawat isa po sa atin. Sumalit mga kapatid, ang nakalulungkot po mga kapatid sa buhay ng ilang mga Kristiyano, kapag sila po ay tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod, or meron naman na talagang walang naisin, walang desire na maglingkod sa Panginoon. Kasi nga po mga kapatid, ang tinitingnan po nila ay yung kanila pong sarili. At sinasabi po nila mga kapatid sa kanila pong sinasabi po nila na sila po ay walang kakayanan. Na sila po ay hindi po gifted para maglingkod. So yung iba naman po mga kapatid, kaya ayaw po maglingkod sa Lord sapagkat sila po ay natatakot na baka hindi po nila magawa yung dapat po nilang gawin o yung pinagagawa po ng Lord sa kanila. Natatakot na baka sila po ay mag-fail. So dahil po doon, natatakot po sila na mag-serve sa ating pong Diyos. Ang iba naman po, talaga naman pong, wala naman po talagang interest na maglingkod sa Panginoon. Ang gusto lang po nila talagang gawin, yung mga bagay na kung saan ay makakapagbigay sa kanila ng kasiyahan or nagdududa sa ating pong Diyos. Doon po sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Or panglima, maaaring meron po silang confidence issue. Meron pong problema doon po sa kanila pong paglilingkod. Yung pagtanaw po nila sa kanila pong mga sarili. Kaya po mga kapatid, nahihirapan po sila na mag-serve talaga sa ating pong Diyos. Di ho ba katulad po ni Gideon nung siya po ay tinawag ng Lord para pamunuan ang mga Israelita? Di ho ba nung sinabi po sa kanya ng anghel, di ho ba ang si Gideon po ay umaayaw Siya po ay natatakot. Sapagkat ang sabi niya po, siya po yung pinakamahina sa kanila pong pamilya. Kaya po, ang sabi niya, hindi niya kayang gampanan yung ino-offer sa kanya ng Diyos na pamumuno sa mga Israelita laban po sa mga Midianites. Pero ang sabi po ng Diyos, siya po ay isang man of valor. Talagang siya po ay isang matapang na mandirigma. Pero mga kapatid, dahil nga po ang kaisipan at pananaw po ni Gideon ay nakatuon doon po sa kanyang sarili, kaya hindi niya po makita na kaya niya po na gampanan yung pinagagawa po ng Diyos.
Ano ho? Hindi niya po magawa. Pero nung mabago po ng Diyos yung kanyang mindset, ano ho? Yung kanya pong kaisipan, makikita po natin mga kapatid na sa pangunguna po ni Gideon, pinagtagumpay po sila ng Diyos. Ano ho? So, sa buhay po natin mga kapatid, ano ho? Kung minsan, nangyayari po sa buhay po natin na dahil po doon sa mga nabanggit po nating mga dahilan, hindi rin po tayo makatugon doon sa naisin po ng Diyos para sa ating po mga buhay. At kung minsan po, tayo rin po, hindi rin po tayo makapag-decide kung maglilingkod po ba tayo sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ng isang quotation ay ganito: so many times we say that we can serve God because we aren't whatever is needed. We're not talented enough or smart enough or whatever. But if you are in covenant with Jesus Christ, He is responsible for covering your weaknesses, for being your strength. He will give you His abilities for your disabilities. Marami daw pong pagkakataon, mga kapatid, na sinasabi po natin na hindi po tayo makapaglilingkod sa Diyos sapagkat wala po tayong kakayanan. Ano ho? Hindi ho tayo talentadong mananampalataya o kaya naman kulang tayo sa karunungan o kaya naman po, mga kapatid, sinasabi po natin na talagang hindi natin kaya. Pero sabi po rito, but if you are in covenant with Jesus, kung ikaw ay merong pakikipagkasundo sa Diyos, sa ating pong Panginoong Sokristo, He is responsible for covering your weakness. Ang Panginoong Sokristo daw po yung magtatakip ng iyo pong mga kahinaan at yung kahinaan mo ay palalakasin ng ating pong Diyos at yung mga disabilities mo ay gagawin po ng Diyos na maging abilidad mo. Kaya po mga kapatid, talagang depende po doon sa pagtanaw po natin o doon sa kaisipan po natin. Kapag ang kaisipan po natin, hindi ako karapat-dapat, talagang hindi po natin magagawa na tayo po ay maglingkod. Kung sinasabi natin, ang dami kong kakulangan, talagang hindi po tayo makapaglilingkod. So sabi naman po ni Aiden Wilson Tozer, Christianity is hard when we try to serve God in man's way instead of serving God in God's way. Ang sabi niya po rito, ang pagiging Kristiyano daw po ay napakahirap kapag sa ating pong paglilingkod ay ayon sa paraan ng tao. Imbes na sa paraan ng ating pong Diyos. Sa paraan ng ating pong Diyos. So, ibig sabihin po ni Aiden Wilson Tozer, ang nais niya pong sabihin, ay ganito. Sa paglilingkod natin sa Diyos, maglingkod tayo hindi sa kaparaanan ng tao, kundi sa kaparaanan ng ating pong Diyos. Kasi nga po mga kapatid, kung tayo po ay maglilingkod ayon sa pananaw po natin, ayon po sa standard po natin, hindi po talaga tayo makapaglilingkod sa ating pong Diyos. Kasi po mga kapatid, ang makikita po natin, hindi po tayo karapat-dapat. Ang makikita po natin, yung ating pong mga kakulangan. Subalit pansinin niyo po mga kapatid, dito po sa ating pong pag-aaral, si Samuel po, ang sabi po doon, boy, bata, pero sa kanya pong paglilingkod sa Diyos, ang Diyos po yung gumawa, ang Diyos po yung kumilos, ang Diyos po yung naghanda sa kanya pong buhay upang sa ganon pagdating po ng tamang panahon, tamang panahon, siya po ay prepared sa paglilingkod na ayon doon sa kalooban ng Diyos. Pansinin niyo po mga kapatid, kanina sabi po natin, siya po ay bata. Pero naglilingkod na po siya sa ating pong Diyos. Ito pa po ang pangalawa. Ang sabi po doon sa 1 Samuel chapter 3, verse 7, hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa
kanya. Ano ho? Ang sabi po ng talata, sa buhay po ni Samuel, hindi pa po niya lubusang kilala ang Diyos. Ano ho? Sapagkat hindi pa ito nagpapakahayag sa kanya. Pero pansinin niyo po mga kapatid, kahit hindi pa ho niya ganoon kakilala ang Diyos, naglilingkod na po siya sa Diyos. Ano ho? Siyempre mga kapatid, sa paglilingkod po ni Samuel, ano ho? Siyempre, ang iniaatang lang po sa kanya ay yung mga paglilingkod marahil na kaya niya pong gawin. Ano ho? So, sa kabila po, mga kapatid, na hindi pa niya ganoon kakilala ng malalim ang Diyos, pero siya po ay patuloy sa paglilingkod. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 2 verse 18, nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel na nooy nakasuot ng ephod. Ano ho? Nagpapatuloy po siya sa paglilingkod sa ating pong Diyos. So makikita po natin dito mga kapatid na ang buhay po ni Samuel talagang inilaan niya na po sa paglilingkod sa atin pong Diyos. At ang buhay po ni Samuel mga kapatid, kapag sinundan po natin yung pagbabasa sa mga sumunod pang mga kapitulo, makikita po natin na si Samuel po ay ginamit ng Diyos mightily para sa bansang Israel upang sa ganon mahayag po yung kadakilaan ng ating pong Diyos. So sa umaga pong ito mga kapatid, tingnan po natin, anong klase bang puso meron po si Samuel? At si Samuel po ay nakapaglingkod sa Diyos. Na nagbibigay po, ng karangalan sa ating pong Diyos. Naging biyaya po siya doon po sa mga Israelita na kanya pong pinangungunahan. Ano po ba yung katangian ni Samuel? Ano ba ang meron si Samuel? At ito rin po yung nais po ng Diyos na makita po sa bawat isa po sa atin, sa paglilingkod po natin sa Kanya. Kapag ito pong mga katangiang ito ay masusumpungan po ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa po sa atin, sino ka man, ano man ang katayuan mo, ano man ang kalagayan mo, magagamit kang daluyan ng biyaya ng Diyos para po sa maraming mga tao, para po sa kaluwalhatian ng ating pong Diyos. So, tingnan po natin dito po sa chapter 3, mga kapatid, ng 1 Samuel, kung anong klaseng puso ba meron po si Samuel. At si Samuel po ay naging kagamit-gamit ng Diyos na instrumento para sa kanya pong bayan. Ang sabi po ng verse 4 hanggang 8, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel, narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan, subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako sa pagkakataong iyon na unawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. So, sa panahon po na yon mga kapatid, sa buhay po ni Samuel, na ang sabi po ng talata, doon po sa verse 5, na ang Diyos po, o verse 8, ang Diyos po ay hindi pa po nagpapakahayag. Kay Samuel. So dahil dito, hindi pa po niya kilala ang Diyos at lalong hindi pa po niya kilala yung tinig po ng Diyos. Yung hindi pa po niya kilala yung tinig po ng Diyos. Kaya po mga kapatid, nung tinawag po yung kanyang pangalan, akala niya po ang tumatawag po sa kanya ay si Eli. Kaya nung marinig niya po na may tumatawag sa kanya pong pangalan, siya po ay bumangon at ang sabi po rito, pumunta po siya kay Eli. Sabi po, patakbo siyang lumapit kay Eli. At sinabi, bakit po? At sabi po sa kanya ni Eli,
hindi kita tinatawag matulog ka na uli. Ano ho? So, bumalik po sa higaan si Samuel, ano ho? Ilang sandali, meron naman pong tumatawag sa kanya pong pangalan. So, pumunta na naman po siya kay Eli sapagkat iniisip niya po na si Eli po yung tumatawag po sa kanya. Pero ang sabi uli ni Eli, hindi kita tinatawag. Ano ho? So, to make the long story short, mga kapatid, makikita po natin dito na no sa ikatlong beses, ano ho, dito po makikita po natin na nalaman po ni Eli na ang tumatawag kay Samuel ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. Dahil nga po si Eli, mga kapatid, meron na pong napakatagal na karanasan sa ating pong Diyos. Alam niya na kung sino yung tumatawag po kay Samuel. Ano ho? So, ang makikita po natin dito, mga kapatid, ano ho, na unang masusumpungan po natin sa puso na meron po si Samuel ay yung ang kanya pong puso ay lagi pong available. Ano ho? Available para po sa Diyos. Ano ho? Available heart ang una. Ano ho? Na karakteristik na nais po ng Diyos na makita sa bawat isa po sa atin. Kung tayo po ay tatawagin ng Diyos or tayo po ay nagnanais na maglingkod sa Diyos, mga kapatid, ang hinahanap po sa atin ng Diyos ay yung kahandaan po natin para po sa Diyos. Ano ho? Yung availability ng bawat isa po sa atin. So makikita po natin kay Samuel, natutulog po siya. Marahil po, ang sarap po ng tulog po ni Samuel. Pero nung siya po ay tinawag, nakarinig po siya ng pagtawag sa kanya pong pangalan. Ang sabi po rito, siya po ay bumahangon at patakbong lumapit kay Eli sapagkat akala niya, ano ho, si Eli po talaga yung tumatawag po sa kanya. Ano ho? Kaya po, mga kapatid, makikita po natin dito yung availability ni Samuel. Ano ho? Sa pangalawa, tinawag siya muli. Bumangon po siya uli. Nagpunta po uli siya kay Eli. Ano ho? At doon po sa pangatlong pagpunta po ni Samuel kay Eli, doon po naunawaan ni Eli na ang tumatawag po kay Samuel ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. Ano ho? So, makikita po natin dito, mga kapatid, ano ho? Yung katotohanan na ang nais po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, sa paglilingkod po natin, dapat po lagi po tayong available para po sa ating pong Diyos. Meron pong nagtanong, mga kapatid, ang sabi, spell availability. Ang sagot po ng napagtanungan, letter T, letter I, letter M, letter E. Spell availability. 4 na salita lang po. T-I-M-E. Time. Ano ho? Yun po yung hinahanap po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung atin pong time. Ano ho? Para po sa Lord. Hindi po kailangan po ng Diyos yung availability po natin. Yung ability po natin. Hindi po yan kailangan ng Diyos. Ano ho? Ang kailangan po ng Diyos yung availability ng bawat isa po sa atin. Bakit po, mga kapatid? Ano ho? Yung kakayanan po natin, kung meron ka mang kakayanan, ano ho? Kulang at kulang pa rin yan. Ano ho? Hindi pa rin po yan sasapat. Ano ho? Kung merong ipagagawa ang Diyos sa atin, mga kapatid, hindi sasapat yung mga kakayanan po natin. Ano ho? Kaya po ang hinihiling po ng Diyos sa atin ay yung availability ng bawat isa po sa atin. At dito po, mga kapatid, bakit po tinawag po ng Diyos si Samuel? Sapagkat alam po ng Diyos na si Samuel po ay lagi pong available para po sa kanya. Na yung po bang kahit may ginagawa, kahit nasa panahon ng pamamahinga, pero dahil tinatawag po siya ng Diyos, may pagagawa ang Diyos sa kanya, merong gustong sabihin ang Diyos sa kanya, siya po ay bumangon. Ganong klase ng puso, mga kapatid, yung hinahanap po ng Lord sa bawat isa po sa atin. Hindi po tinitingnan ng Lord yung kakayanan po natin. Ang hinahanap po sa atin ng Diyos, yung ating pong availability. Ano ho? Ang sabi po ni Mary kay us, God does not ask your ability or your inability. He asks only your availability. Hindi daw po hinihingi ng Diyos ang iyong kakayanan,
O nais ng Diyos na marinig yung ating pong inability. Ano ho? Yung hindi po nating kakayanan. Ano ho? Ang hinihingi lang po ng Diyos sa atin yung availability ng bawat isa po sa atin. Ano ho? God does not begin by asking us about our availability or our ability, but only about our availability. Ano ho? Hindi po hinihingi ng Diyos, mga kapatid, yung ating pong ability. Ano ba abilidad mo? Ano ba kakayanan mo? Hindi ganon. Ano ho? Ang Diyos. Ang Diyos po natin. Ang hinahanap niya lang po sa atin. Ang hinihingi lang po sa atin ng Diyos yung availability po natin. Bakit? Kasi kahit sino ka, ano man ang katayuan mo, kahit bata ka, kahit matanda ka, kaya kang gamitin ng Diyos na instrumento. Kaya ng Diyos na gumawa ng mga himala sa buhay mo. Kaya ng Diyos na kumilos sa buhay mo na kung saan maisa sa katuparan mo yung plano po ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman sa iyong manggagaling yung karunungan, yung kalakasan, kundi sa ating pong Diyos. Ang hinahanap lang po sa atin ng Diyos, yung ating pong availability. Ano ho? Availability. Kaya po mga kapatid, ang una, available heart. Available po ba yung heart po natin? Nakahanda po ba, mga kapatid, yung puso po natin? Na kapag tayo po ay tinawag ng Diyos sa isang ministeryo, nakahanda po ba tayo na sumunod? Nakahanda po ba tayo na magtiwala sa Panginoon? Kung ang puso po natin ay available para maglingkod sa ating pong Diyos, yan po yung unang hinahanap ng Lord. Pangalawa po, mga kapatid, hindi lamang po available heart ang makikita po natin kay Samuel. Meron din po siyang teachable heart. Ano ho? Teachable heart. Verse 6 hanggang 10 ng chapter 3 ang sabi, subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya. Lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito naghahayag sa kanya. Sa ikatlong pagkatawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel, sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Nakita niyo po mga kapatid, si Samuel po, hindi lang po siya available. Hindi lang po siya available, meron din po siyang teachable heart. Ano ho? Meron din po siyang teachable heart. Ano ho? Mapapansin po natin mga kapatid, ilang beses po siyang bumangon. Dahil ilang beses niya pong narinig yung pagkatawag sa kanya pong pangalan. Ano ho? So makikita po natin dito mga kapatid, hindi po siya nainis. Hindi po siya nabuwisit. Ano ho? Doon sa sitwasyon na kanya pong pinagdaanan. Imagine niyo po yun mga kapatid na nasa kasarapan ka ng tulog pagkatapos may mang-iistorbo sa'yo. Ano ho? May mang-iistorbo po sa'yo. Marahil po mga kapatid, pagka ganon, nasa kasarapan po tayo ng tulog, pagka ginising po tayo, magagalit po tayo. Di po ba? Magagalit po tayo. Ano ho? O kaya naman sasabihin natin, mamaya na lang yan. Tutulog muna ako. Hayaan mo muna ako magpahinga. Ano ho? Pero si Samuel, hindi. Tinawag po siya. Narinig niya na tinatawag yung kanyang pangalan. Bumangon po siya. Ano ho? Dahil akala niya si Eli yung tumatawag sa kanya, pinuntahan niya si Eli at tinanong niya kung bakit siya po ay tinatawag ni Eli. Ano ho? Pero ang sabi po ni Eli, hindi kita tinatawag. Hindi niya po sinabi, hindi niyo ba ako binibiro? Hindi niyo ba ako niloloko? Baka mamaya, ginugood time niyo lang po ako. Ano ho? Hindi po eh. Di ba? Sa halip siya po ay bumangon. So makikita po natin dito, ano ho? Nung sinabi po ni Eli, sapagkat na-discern niya na ang Diyos yung tumatawag po kay Samuel, ang sabi niya po kay Samuel na ganito ang iyong sabihin. Ano ho? At makikita po natin mga kapatid na
kung ano yung sinabi po ni Eli kay Samuel, yun nga po ang kanya pong binanggit. Ano ho? Kaya po ang sabi, doon po sa huling talata, ano ho, ang sabi, nung siya po ay tinatawag po ni Yahweh, ano ho, ang sabi niya, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Eh di ho ba, yun po yung sinabi po ni Eli kay Samuel. Ano ho, kapag narinig mo muli yung tinig na ikaw ay tinatawag, ikaw ay sumagot at ganito ang iyong sabihin. Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. So makikita po natin dito, napaka-teachable ni Samuel. Ano ho? Malay ba ni Samuel na ang Diyos nga yun? Ano ho? Kasi di ba sabi po doon sa naunang talata, hindi pa nagpapakahayag ang Diyos. Pero, nung sinabi po ni Eli na, dahil alam ni Eli na si Yahweh po yung tumatawag po sa kanya, ano ho, kaya po ang sabi niya, magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. Ginawa po yun ni Samuel. Ano ho? Kung ano yung sinabi ni Eli, yun po yung kanyang sinabi. Hindi po siya nagsalita ng ibang salita. Ano ho? Kundi kung ano lamang po yung sinabi ni Eli, yun lang din po yung kanya pong sinabi. Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Ano ho? So makikita po natin dito mga kapatid na si Samuel po hindi lang po siya available. Meron din po siyang teachable heart. Yung bang handang magpaturo. Ano ho? Hindi ho siya nagrereklamo. Ano ho? Ang sabi po ng isa pang quotation, discipline and diligence are up there on the list. But one of the most important qualities of many really successful people is humility. Ano ho? Yung discipline and diligence daw po, talagang napakahalaga po niyan. Ano ho? Pero, ang isa pa sa mga important qualities ng mga matagumpay na mga tao ay yung kanila pong kapakumbabaan. Ang sabi po rito, if you have a degree of humility about you, you have the ability to take advice. To be coachable, teachable. A humble person never stops learning. Ano ho? Ang mga taong meron pong teachable heart, ito po yung mga tao na masusumpungan mo yung kanila pong kapakumbabaan. Bakit po? Kasi kapag yan po ay tinuturuan, sumusunod po yan. Hindi ho yan nagre-resist. Ano ho? Ganun po yung mga teachable heart. Ano ho? Yung bang kapag merong sinasabi sa kanila, yung kanila pong mga leader o yung kanila pong mga tagapanguna, yun po ay tinatanggap po nila ng bukal sa kanilang kalooban. Ano ho? Kapag sila po ay ginagabayan, ano ho? Sinusunod po nila yon. Ano ho? Kaya po makikita po natin doon mga kapatid, ano ho? Na sila po ay nagiging masunurin doon po sa mga ipinapayo po sa kanila, doon po sa mga itinuturo po sa kanila. Kaya po mga kapatid, hindi lang po talaga teachable heart ang nakapaloob po dito mga kapatid, kundi naandun din po yung pagiging humble. Ano ho? Kapag ikaw ay humble, ano ho? Hindi pwedeng hindi makita yung pagiging masunurin mo. Ano ho? Na handa kang magpaturo. Ano ho? Di ho ba ganun po talaga yung mga humble eh? Di ho ba? Yung mapagpakumbaba. Kahit minsan marami na silang alam, pero gusto pa rin po nilang matuto. Gusto pa rin po nilang madagdagan pa yung kanila pong karunungan. Kaya sabi po rito, a humble person never stop learning. A humble person never stop learning. Pansinin niyo po mga kapatid si Samuel. Di ho ba mga kapatid, sabi po ng talata, hindi pa ho nagpapakahayag ang Diyos sa kanya, pero nakikita po natin sa kanya pong buhay, handa po siyang matuto. At handa niya pong maunawaan, handa niya pong makilala ang Diyos sa kanya pong buhay. Kaya po mga kapatid, makikita po natin una, yung available heart, pangalawa, teachable heart, at yung pangatlo, yung humble heart. Ano ho? Yung humble heart. Verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muling tinawag, Samuel, Samuel, sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong
lingkod. Ano ho? So, sa harapan po ng Diyos, ano ho? Alam ni Samuel kung ano yung kanyang katayuan. Ano ho? Dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, dapat alam po natin kung ano ang katayuan natin. Ano ho? Kahit sabihin mo na marami kang kaalaman, kahit sabihin mo na marunong ka, kahit sabihin mo na napakarami mong talento, sa harapan po ng Diyos, dapat ang ating pong puso, ang ating pong kaisipan, tayo po ay tagapaglingkod. At yun ang hinahanap po ng Diyos. Sa naglilingkod o maglilingkod sa Kanya, yung kanila pong humbleness, yung kanila pong humility. Ano ho? Paano ho tayo magagamit ng Diyos na epektibong daluyan ng Kanyang biyaya at pagpapala kung ang kayabangan ay nakikita sa buhay ng bawat isa po sa atin? Kapag ang kataasan ay nakita po ng Diyos sa puso ng isang naglilingkod sa Kanya, yung naglilingkod na yon, hindi ho sasamahan ng Diyos. So makikita po natin yan kay Saul. Ano ho? Dahil si Saul nagkaroon ng kayabangan sa kanya pong buhay, di ho ba ginawa niya yung mga bagay na gusto niyang gawin? Kahit hindi ito ang pinagagawa po ng Diyos. Kaya iniwanan po siya ng Diyos. Ano ho? Si Nabucodonosor. Ano ho? Bakit po siya pinarusahan ng Diyos? Dahil sa kanyang pride. Dahil sa kanyang kahambugan. Ano ho? Siya po ay pinarusahan ng Diyos. Kaya nga po ang sabi, di ho ba? Ang mga nagpapakataas ay ibinababa at ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. So ano po ibig sabihin po nun? Ang hinahanap po sa atin ng Diyos ay yung ating pong humility. Yung kababaan ng ating pong puso. Ano ho? Hindi lang available, hindi ka lang teachable, kundi meron ka ring puso na mapagpakumbaba. Isang puso na mapagpakumbaba. Ano ho? At yung pang-apat po, mga kapatid, obedient heart. Meron pong kahandaan na sumunod sa ipinag-uutos po. Ano ho? Ansinin niyo po yung verse 8 na sabi, sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata, kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel, sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Natulog muli si Samuel at kinaumagahay, binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh. Ngunit natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Subalit tinawag siya ni Eli, Samuel, anak, ano po iyon? Sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, anong sinabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka nang maglihim sa akin, mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala siyang inilihim dito pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. Ano ho? So makikita po natin dito, mga kapatid, ang sabi po ni Eli kay Samuel, dahil nga po pabalik-balik po siya kay Eli, ano ho? Dahil alam na po ni Eli na ang Diyos yung tumatawag po sa kanya, kaya ang sabi niya po, ganito ang iyong sabihin. At ganun nga po ang ginawa po ni Eli. Walang labis, walang kulang. Kung ano lang yung sinabi ni Eli, yun lang po yung ginawa ni Samuel. Kaya po, mga kapatid, nung siya po ay tinawag po muli ng Diyos, ang sabi niya po, magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. Ano ho? Meron po siyang obedient heart. Diba? Sabi, oh, sige, bumalik ka na doon sa higaan mo. Tulog ka na uli. Kapag narinig mo uling, tinatawag ka. Ganito ang sabihin mo. At ganoon nga po ang ginawa ni Samuel. Ano ho? Nung siya po ay tinawag, sinunod niya kung ano ang sinabi po ni Eli sa kanya. So, after natawagin po siya ng Diyos at sinabi niya, magsalita po kayo, narito po ang inyong lingkod. So, nagpakahayag po ang Diyos sa kanya. Meron pong sinabi ang Diyos sa kanya.
Ano ho? At pagkatapos po nun, mga kapatid, kinabukasan, ano ho, kinausap po siya ni Eli. At ang sabi po sa kanya ni Eli, ano ba ang sinabi sa iyo ng Diyos? So, meron po siyang takot, si Samuel. Kasi nga po, yung sinabi po sa kanya, ano ho, ay may kinalaman po sa sambahayan po ni Eli. Ano po? Kaya, meron po siyang takot. Pero nung sinabi po ni Eli na, sabihin mo na, sapagkat mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh, ano po yung kanya pong ginawa? Di ho ba? Pinagtapat po ni Samuel. Kung ano man po yung sinabi po ng Diyos sa kanya, sinabi niya po kay Eli. Ang sabi po ng talata, kaya't pinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli, wala siyang inilihim dito. Pagkatapos, sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. Di ba makikita po natin yung kanyang puso na masunurin? Ano ho? Alam niya na malulungkot, alam niya masasaktan po si Eli, pero dahil nga po sinabi po ni Eli sa kanya, sabihin mo na. Sinabi niya po. Wala po siyang dinagdag, wala po siyang binawas. Kung ano yung sinabi po ng Lord sa kanya, yun po yung kanyang sinabi. At yung panghuli po, mga kapatid, honest heart. Yung tapat na puso. Ano ho? Ang sabi po ng verse 17 hanggang 18, sinabi ni Eli, anong sinabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka nang maglihim sa akin, mabigat ang parusang ibibigay ko sa iyo ni Yahweh. Kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi sa iyo, kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli, wala siyang inilihim dito. Pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. Kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala po siyang inilihim. Ano ho? Naging tapat po siya kay Eli. Ano ho? Kung ano man po yung sinabi po sa kanya ng Diyos, in details, yun din po yung sinabi niya po kay Eli. So makikita po natin dito, mga kapatid, yung katapatan po ni Samuel. Alam niya po na masasaktan po si Eli. Alam niya po na malulungkot po si Eli kapag sinabi niya po kung ano man po yung sinabi po ng Diyos sa kanya. Pero makikita po natin dito yung katapatan po ni Samuel. Hindi niya po inilihim, hindi niya po itinago, hindi niya po pinagtakpan. Sa halip, sinabi niya po kung ano yung kalooban ng Diyos na magaganap sa pamilya po ni Eli. So makikita po natin dito, mga kapatid, ano ho, na puso, ano ho, ang hinahanap po ng Diyos. Ano ho, isang puso, ano ho, na lagi pong handa para po sa Panginoon. Isang puso na handa pong makinig at sumunod. Ano ho, isang puso na meron pong kapakumbabaan. Isang puso na handa pong sumunod anuman yung ipinagagawa po ng Diyos. Handa pong sumunod, ano ho, sa naisin po ng Diyos at meron pong katapatan sa harapan ng ating pong Diyos. So, ibig sabihin po, mga kapatid, lahat po tayo, ano ho, qualified po tayo na maglingkod sa Diyos. Sapagkat yun po ibiyaya po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Subalit, mga kapatid, ang hinahanap lang po ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay yung puso ng bawat isa po sa atin. Anong klaseng puso ba ang hinahanap ng Diyos? Isang puso na laging handa, anumang oras na kailanganin ka ng Diyos, na andun ka para po sa Panginoon. Isang puso na handang matuto. Ano ho? Isang puso na merong kapakumbabaan. Isang puso na handang sumunod anuman ang ipinagagawa po ng Diyos. At isang puso na meron pong katapatan na hindi po maglilihim, hindi po magtatakip, kundi magsasabi ng katotohanan. Kaya po, mga kapatid, sa buhay po natin, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, huwag po nating tingnan yung sarili po natin. Huwag po tayong tumanaw doon sa pamantayan po ng tao, kundi sa pamantayan po ng Diyos. Sa paraan po ng Diyos tayo tumingin. Dahil kung ang titingnan po natin, mga kapatid, yung pamantayan ng tao, tiyak po, mga kapatid, na hindi po tayo makapaglilingkod sa ating pong Diyos. Dahil makikita po natin talaga, mga kapatid, yung ating pong mga kakulangan. Sabi ko nga po kanina, hindi kailangan ng Diyos yung kakayanan natin. Hindi nais ng Diyos na marinig sa atin yung mga kakulangan po natin. Ang gusto po
marinig sa atin ng Diyos, yung sasabihin po natin, Panginoon, narito po ang iyong lingkod. Gamitin mo ayon sa iyong kalooban. Yun lang po yung gusto po ng Lord. At kapag nasumpungan ng Lord yung ganong klase ng puso, makikita po natin mga kapatid, ang buhay po natin ay magagawa ng Diyos na magamit sa iba't ibang kaparaanan. Kung tayo naman po mga kapatid ay naglilingkod sa ating pong Panginoon, huwag po tayong huminto. Kahit meron na po tayong edad, huwag po tayong huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy pa rin po tayo. Sabi nga po ni Rick Warren, faithful servant never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Yun daw pong tapat na lingkod. Hindi daw po ito nagre-retiro. Pwede kang magretiro doon sa mga karir na kung saan ay naging buhay mo. But you will never retire from serving God. Huwag kang magre-retiro sa paglilingkod sa Diyos. Sabi po ni Rick Warren, parang ganito yung sinasabi niya, magpatuloy ka sa paglilingkod hanggang sa iyong huling hininga. Sapagkat ang maglingkod sa Diyos, ang pinaka mainam na gawin sa atin pong mga buhay. Ganito naman po ang sabi po ni George Foreman, isang kilalang boksingero sa heavyweight. Ang sabi niya, don't let any opportunity lead you away from serving God. That's a price that's too high to pay. Huwag daw po nating hayaan na yung mga oportunidad na dumating po sa atin para tayo po ay maglingkod sa Diyos, ay layuan po natin. Sapagkat yung paglilingkod daw po sa ating pong Diyos, ay napakalaking halaga na hindi po natin kayang tumbasan. O hindi po natin kayang bayaran. Sapagkat ang maglingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo para sa bawat isa po sa atin. Kaya po mga kapatid, sa buhay po natin, kung tayo po ay nasa ministeryo ng paglilingkod sa ating pong Diyos, ang sinasabi po sa atin ng Lord, magpatuloy po tayo. At patuloy po nating hubugin yung klase ng puso na hinahanap po ng ating pong Diyos. At sa mga kapatiran naman po, mga kapatid, na ang laging tinitingnan ay yung inyo pong mga sarili. Baguhin po natin yung mindset po natin. Palitan po natin yung ating pong kaisipan. At ang ilagay po natin yan sa ating isipan, kahit na sino pa man po tayo, ano man ang kalagayan natin, ano man ang katayuan natin, kaya po tayong gamitin ng Diyos na instrumento upang ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kaluwalhatian ay mahayag po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mangamba. Maaring wala tayo ng ganito na katulad nung sa iba. Pero mga kapatid, ano man ang wala po sa atin, kayang punan po yan ng Diyos para ang buhay po natin ay maging kagamit-gamit ng ating pong Panginoon. Kaya po, kung tayo po ay meron pong takot na maglingkod sa Panginoon dahil ang nakikita po natin, yung sarili po natin, kalimutan na po natin yon. Baguhin na po natin ang ating pong mindset. Ang kinakailangan lang po ay isang puso na laging handa para po sa Panginoon. Isang puso na handang matuto. Isang puso na handang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Isang puso na handang sumunod. Isang puso na handang magtapat. Kapag yan po ay nakita po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ang Diyos po ay nakahandang gumawa sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung ating pong mga kahinaan, tatakpan lang po yan ng Diyos. At yung mga kahinaan na yan ay gagawing kalakasan ng ating pong Diyos. Kaya po mga kapatid, sa umaga pong ito, kung nais po natin ng isang magandang buhay, simulan po natin sa paglilingkod sa Diyos. At makikita po natin mga kapatid, na ang buhay po natin ay patuloy na aayusin ng Diyos patungo sa isang uri ng buhay na nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos
isang uri ng buhay na kung saan ang puso naman po natin ay meron pong kagalakan dahil tayo po ay nagiging instrumento ng Diyos upang ang kanyang kadakilaan ay mahayag sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. So sa oras na ito mga kapatid, kung tayo man po ay naglilingkod sa Panginoon, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil po tayo po ay sinasamahan ng Diyos, tinutulungan ng Diyos para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. At kung tayo naman po ay nagnanais na maglingkod sa Panginoon, lumapit lang po tayo sa Diyos at sabihin po natin sa Kanya, aming Ama at aming Diyos, narito po ang iyong lingkod, handa po ako na magpagamit sa iyo. At ang buhay mo ay iyong italaga sa Panginoon at ang buhay na yan ay gagamitin ng Diyos. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po Panginoon sapagkat patuloy mo pong ipinakikita, patuloy mo pong itinuturo sa amin kung paano po ba kami magkakaroon ng isang buhay na masasabi po namin, O God, na mas mabuti, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito po talaga ang plano mo sa bawat isa po sa amin. Sa bawat pamilya po namin na magkaroon po kami ng isang mas maganda at mas mabuting buhay, O God. At magkakaroon lamang po kami nito, O Diyos, kung kami po, Panginoon, ay magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, ang aming pong buong sambahayan ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sapagkat nakita po namin ang katotohanan ito, O Diyos, hindi lamang po sa buhay ni Samuel, kundi maging sa buhay po ni Joshua at sa buhay pa po ng iba pang mga lingkod mo na naglingkod po sa iyo ng buong puso, Panginoong Diyos. Tunay nga po, Panginoon, hindi mo po sila pinabayaan, hindi mo po sila pinagkulang, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na ang maglingkod sa iyo ay isang napakalaking pribilehiyo. Ang maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos, ay tunay nga po, Panginoon, isang malaking opportunity para sa bawat isa po sa amin, O God. Kaya naman, O Diyos, sa umaga pong ito, nawa nga po, Panginoong Diyos, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay magkaroon po, O Diyos, ng pagpapasya sa amin pong mga buhay na ikaw lamang, O Diyos, ang amin pong paglilingkuran at kung saan mo man po kami nais gamitin na maging instrumento mo, O God. Kami po, Panginoong Diyos, ay nakahanda na sumunod sa iyo pong kalooban, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat anak mo. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa po, O God, na kasama po namin sa pagsambang ito. At nawa po, O Diyos, maranasan po nila ang iyo pong kabutihan. Maranasan po nila ang iyo pong katapatan. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka po namin. Ito po, O Diyos, ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen at amen. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hey! All my life you have been
God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Kung sa oras po na ito, mga kapatid, meron po kayong mga karamdaman na nararanasan, kayo po ay akin pong ipapanalangin. Ano po? At kung ano man po yung parte ng inyo pong katawan na meron pong karamdaman, hawakan nyo lamang po. Ano ho? At hayaan po ninyo na ang kapangyarihan po ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa inyo pong mga kamay at ang kadakilaan po ng Diyos ang patuloy nyo pong maranasan. Di ho ba sabi po ng Diyos, ang sumasambalataya ay magtataglay ng kapangyarihan. Ang mapatungan ng kanilang kamay ay gagaling. Ano ho? Kaya po panghawakan po natin ito, mga kapatid, na yung mga kamay po ninyo, yan po ay gagamitin ng Lord upang sa ganun yung kanya pong kapangyarihan, ang kanya pong maranasan. So tayo po yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, sa oras po na ito, O Diyos, tunay nga po, Panginoon, na inilalapit ko po sa iyo ang aking po mga kapatid na meron pong mga karamdaman sa oras po na ito. Ang sabi mo po sa iyong salita, Panginoon, kung kami po, O Diyos, ay sumasambalataya sa iyo, ang mapatungan ng aming po mga kamay ay gagaling, Panginoong Diyos. Lord, tunay nga po, Panginoon, kinikilala po namin na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw, O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at sa iyo, O Diyos, ay wala pong imposible. Kaya naman, O Diyos, idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na yung mga kamay po ng aking po mga kapatid na nakapatong sa kanila pong katawan na meron pong karamdaman sa oras po na ito, O Diyos, padaluyin mo po ang iyo pong kapangyarihan. Hipuin niyo po, O Diyos, ang bawat isa po sa kanila at iparanas mo po sa kanila, Panginoon, yung kagalingan na nagmumula sa iyo, O God. Lord, inaangkin po namin yung sinabi mo po sa iyong salita sa pamamagitan, O Diyos, ng mga latay, O Diyos. Kami po, Panginoon, ay nagsigaling, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, nawa po, Panginoon, ang iyo pong kapangyarihan, ang iyo pong kagalingan, ang maranasan po ng aming pong mga kapatid, O Diyos. At sa aming pong pagtatapos, O Diyos, igawad mo po ang iyong basbas, ang iyong pagpapala sa iyo pong mga anak. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon.